sarado kanina. Hello. Alas 3:15. Aalis na kami dito sa Canberra. Going to Sydney. Sa Bankstown. Kulang 300 kilometers ang ating tatakbuhin ng ating sasakyan na to. Narito kami mismo sa pusod ng Canberra. Ayun yung Leuchars of Australian Capital Territory. Ayan po. Turn left on no. Size $6. $6 yung car park namin dito. Yan po ang Leuchars of the Australian Capital Territory. In 300 meters, turn left on Edinburgh Avenue. Edinburgh. 40 pala. Ano mo sa atin? Parang ganito lang ang... Dito po kami sa Canberra. Palabas na po kami dito. Babantay sa kalsada. At babalik na uli kami sa Sydney, sa New South Wales. Kanan. Ay, hindi, diretso yata. Number 1 problema talaga yung dami. Buti nga ngayon mayroon. Turn left on Edinburgh Avenue. Then turn left on a 23 Vernon Circle. Fairview na, hanggang ano na yun, papuntang Del Monte daw yun, abot daw yun hanggang Del Monte. Sabi. Tapos yung, pag matapos na yan, aabot na yun ng ganun. Turn left on a 23 Vernon Circle. Naabot pa ng red. Ang gaganda ng mga punong kahoy. Kukunti na yung mga private na vehicle. Ganda ng punong kahoy dito sa Canberra. Malinis na siyudad. Ito ang pinakang capital ng Australia, Canberra. Australian capital. Continue straight for 15 minutes to 23 Federal Highway. Tinayo ng mga NMDA na issue ay iian daw nila. Tapos nung napadaan na, malapit eh. Sa semento din. Canberra. Ay, opo, yung metal lang. Tapos doon lang ihi. Sabi ko, ano inaano nila Babagsak lang din. Paano itututok lang sa cement, sa bakal? Nagulat talaga ako. Mga video ng mga Pilipino, mga bata. Mga nakaandito yung mga. Gabi na kami makadarating dito sa Pinakadapat hindi yun eh. Bankstown, Sydney. Hindi man required pero 300 kilometers. Kulang na yung mismo nag-ano na sa yung mga anak nila. Kahit yung bata. Kasi sabi ko kasama ko. Darwin. Paglabas po natin ng Canberra, papasok po tayo sa Federal Highway. 5.1 kilometers na lang. Nandun na po tayo sa Federal Highway. Daan mo, merong palaharan ng gitna. 3:30 ng hapon. Unti-unti na po kaming naming nililisan ang Canberra. 2.6 kilometers away from Federal Highway. Inaabot na naman kami ng traffic dito. Nagpula na naman. Ilang minuto yun mula dito? Nasa yung Federal Highway na po tayo. Ayan. Federal Highway. 69 kilometers pa
papasok naman po tayo sa Yumi Highway Motorway. Federal Highway ang ating tinatahak ngayon. Okay, New South Wales na. Pumasok na po tayo sa New South Wales. Ayan o, New South Wales. Ang New South Wales po ang nakakasakop sa Sydney, narito na po tayo ngayon sa state ng New South Wales na pinamumunuan ng isang premier ang namumuno sa New South Wales na state. Ang ACT po yung Australian Capital Territory na kung saan naandun ang Canberra na pangkalahatang capital city ng Australia. Ang namumuno naman po sa Australian Capital Territory o ACT ay Chief Minister. Tuloy-tuloy lang po ang ating biyahe sa kasalukuyan. 3:45. Nasa harapan po natin ay ang tinatawag na George Lake. George Lake po yan. Yan. Pansamantalang titigil po muna kami dito. At sige. Turn right. Ganda tingnan nung Ayun po, may windmill pa dun sa malayo. Pailapit mo yung camera mo para kita mo yung Make a U-turn on Wiriwil Lookout. Pansamantala po kami tumigil muna dito sa lugar na ito para makita ang lake na ito, ang George Lake. According kay Lester, nung araw nung pumupunta sila rito at pumupunta ng Canberra, ito po daw ay walang katubig-tubig. Ngunit tinanong ko siya, sa ulan ba nanggaling ang tubig nito? Sabi niya, parang sumibol na lang yata ang tubig nito kasi talagang wala po talaga daw katubig-tubig ito nung panahon na dumadaan lagi sila rito. Ayan, napakalaking lake po nito dito sa kahabaan ng Federal Highway. Ito po. Sa
kalayuan po ay maraming windmill. Ayan po. Ayan. Windmill. Ayan po. Ayan o. Ayan po ang windmill dito. Magalaw, mahangin po eh. Huwag na. Hindi na. Ito po oh. Yan. Lake George. Ayan po ang ano nito. Itong lake na to, sabi nila, Lester talaga nung pumupunta sila ng Canberra galing Sydney, wala ang katubig-tubig, ito tuyo-tuyo. Tinanong ko kung sa ulan ba yan, ay hindi daw sa ulan yan. Sumibol na lang daw yung tubig na yan dyan. Ay, laki. Hindi po ako tumagal sa labas dahil parang yung mga lamang ko ay nagkagalawan sa lamig. Ano ba yung iyon ano eh? Samantalang napakataas ng sikat ng araw, pero pumasok na kaagad ako sa sasakyan dahil sobrang lamig talaga. Parang yung hangin ay tumatagos sa mga kalamnang ko talaga. Hanggang buto na pati. Ngangatal talaga yung bunganga ko eh. Nagmunguya-nguya na sa lamig eh. Kaya pumasok na ako sa loob at alis na rin kami. Inakit ko na si Lester. Ayan na oh. Nasa Manibela na siya. Ha? Napakalamig talaga. Grabe. 5 minutes to M31. Goodbye. Over Sydney. Lake George. Sobrang lamig mo. Napakalamig mo, Lake George. Wala pa yata tayong 10 minutes doon ah. Napakalamig naman talaga. O, ayan po ang Lake George. Iba yung lamig ay bibigay sa iyo niyan. Aalis ka kagad sa site. Kaya umalis na kagad, hinaya ko na sila. Ayun, wala pang laman. Tubig. Ayan, bahagi pa rin ng Lake George yan. Napakahaba pala po niyan, Lake George. Tumatakbo na po kami ng 12 kilometers. Nakikita pa namin ang Lake George. Isang dekada raw po yatang ano yan, walang katubig-tubig. Lake George pa rin yan. Hindi walang part na wala na tubig. Oh, Lake George pa rin. Lake George na walang tubig. Pinuntahan nyo kung saan yung natatanaw yung may yelo na makapal. Puro damo lang talaga. Ang Lake George ay wala kang makikitang bahay. Pero ang Laguna de Bay, napakaraming bahay. Dito wala. Wala ka bahay-bahay kahit isa. Ang Lake George. Pero sa panigurado, maraming mga isda na yan. ...31 kilometers po eh, papasok na tayo sa Yumi Highway. After ng Marulan, nagdiretso yung nakaraan. Ilang kilometro pa ba yung Marulan? Isang oras kalahati na. Isang oras at kalahati po ay nasa Marulan na kami. At 42 minutes na lang ano? 70 km ay nasa Marulan na tayo. Oo, 42 minutes na lang po eh, nasa Marulan na po tayo dahil 70 kilometers na lang eh, naroon na tayo sa Marulan. Yung unang bayan na nag-stop over kami galing Sydney, Bankstown. Pagbaba ko sa kotse, akala ko kayang-kaya ko yung lamig eh. Pala hindi kaya, samantalang may dalawang jacket na ako noon. Kaya balik uli ako, kumuha ako ng makapal na jacket
pangatlong jacket. Ganun pa rin ang suma mo, malamig na malamig pa rin. Pansinin, ang mga highway dito, wala po kayo makikitang bahay. Yan, ang kalawakan ng lupain ng Australia. Wala pong bahay yan. Sa atin, mga highway, papunta man sa syudad o papunta man sa probinsya, maraming bahay sa tabi ng highway. Mayaman talaga ang Australia sa lupain. Kilometers. Buat sa Canberra, marami na naman kaming nakitang patay na kangaroo sa tabi ng highway. Napapansin nyo yung mga baka dito, napakarami, at yung mga baka na yan ay napakakapal na kanilang mga balahibo. Pandipinsa talaga sa lamig. Yung nagapapastol naman sa kanilang kabayo, may protection din sa lamig. Nakadamit ang kabayo rito. Tumatakbo ba yan pa rin? Baka mali ang record mo sa 24 oras yan. Na nasa probinsya ka, makikita mo ang kanilang mga bakahan. Ayan. Napakaraming baka. Oh, napakaraming baka. Pansinin nyo yung mga balahibo ng mga baka na yan. Makakapal. Saka mga kulay ng mata nila iba eh. Mga baka na yan. Baka natin sa Pilipinas, brown ang mata. Dito eh blondie. Parang buhok. Parang buhok. Kulot. Kaya mga mata. Pati pilik mata nila, blondie. Paliti na mabaka to. Yung kanilang balahibo, pwede mong suklayan. Sa mukha pa lang ng baka rito, nakakatakot ng lapitan. Mukhang hindi gagawa ng mabuti. Highway? Parang sila, parang Harlika Highway Noy. Hanggang saan? Hanggang dun sa Lini, hanggang sa kahabaan ng highway na ipapuntang Lini. Hanggang Leyte pala ang Harlika? Melbourne hanggang Southwest. Napakaraming baka yun, no? Dark road. Isang tambak na baka. Baka at tupa ang pangunahin nilang pinapastol dito.
Kahapon pa ako naghahanap ng kalabaw, wala rin itong kalabaw eh. Baka lang ang nakikita ko rito, tupa, saka mangilan-ngilan na kabayo. Siguro yung mga kabayo na yan yung ginagamit ng nagpapastol sa mga baka dito. Anong oras tayo dumating sa ano kahapon? Sa Canberra? Gabi na? Gabi na, di ba? 5:30. Sa Coma, anong oras tayo dumating? Alas 4 sa Coma. Dumating tayo galing Snow Mountain sa Coma. Mga 4. Ang daming tupa, halo-halo tupa, baka. Minsan yung mga tupa dito may kasalamuhan din na kangaroo. Time check 4:26 ng hapon Philippine time 4:26 din. 2:26. Oh, yun o. 4:27 dito. Sa Philippine time sa 2:26. 2:26 sa Advance po ng 2 oras dito Australia. Pero may ilang bahagi daw dito na parte ng Australia na parehas din ang oras sa Pilipinas. San Lester yung sinasabi mo na kaparehas ng oras sa Pilipinas yung isang bahagi ng Australia rito? Sa Perth. Perth? Sa Perth, Australia po, kung ano ang oras sa Pilipinas ay siya ring oras sa Perth, Australia. Napakaliit lang na bahagi ng Australia ang aming nalalakbay. Talagang napakalaki po ng Australia talaga. Sagana sa lupain. Sagana sa namatay na kangaroo. At sagana rin sa mga namamatay na kangaroo na makikita sa tabing daan ng highway. Kanina pa yung mga baka na yan, hindi mo matapos-tapos ah. Puro baka na nakikita ko rito. Sa New Zealand daw po, mas marami pang baka kaysa tao. Malalaki din ang farm doon, parang dito. Makakita ka lang na isang bahay sa tabi ng highway, maligaya na eh. Wala ka talaga makitang bahay dito eh. Sa almost na 500 kilometers wala ka nakitang bahay sa tabi. Ano lang, may makikita ka dito. Parang sa dahil sa may farm sila. Kaya may makikita ka dun sa malayo. Lalawak ng farm, ano? Nakakita mo dito sa tabing highway, di mga patay na kangaroo. Mga nasa gasaan. Kasi iba yung tindig ng kangaroo eh. Hindi sila. Yung bakla. May picture ako. Colburn.
daming kanggaro sabay papuntang Coma. Yung highway na to. Pumasok na ba tayo sa Yumi Highway? Yumi Highway na. Yung Goldburn. Yung kaliwa na yan, Colburn. Yuma Highway. Wala na po tayo sa Federal Highway. Alam mo ka, ma'am? 4:40 na po ng hapon dito. Nananakbo pa rin kami. Layo pa ang Sydney, Australia, malayo pa. Update. 20 kilometers na lang po, nasa Marulan na po tayo. Stop over muna tayo doon. sa 4:47 ng hapon po dito. Napakaganda ng highway dito. Walang ka-traffic, diretso lang ang biyahe. 110 kilometers. Lusong na lusong. Katulad po ng dati. Mga motorway dito buhat Canberra, walang tulpi. Magkakaroon lang po ng tulpi pagpasok ng Liverpool to Bankstown. Pero po yung galing Canberra hanggang dito po Marulan, at pag hanggang may pagpasok ng Liverpool, free of charge. Wala pong tulpiyan. Government own ang mga motorway dito, yung ilang bahagi ng motorway dito. Sa almost 400 kilometers namin na takbuhin sa mga motorway dito, walang tulpi. Mayroon lang bayad yung pagpasok ng Liverpool hanggang Bankstown. Hindi ako nagkakamali, $5.69 lang ang bayad nun. Malaking benepisyo sa mga commuters ang naibabahagi ng Australian government. Wala, sarili nila yung motorway dito, or equivalent dyan sa atin na expressway. Mas magaling na yung ganito. Malaki naman ang nababawas din sa mga buwis ng mga tao dito. Pero sabi nga nila, mas maganda na yung ganito, malaki ang buwis pero nakikita naman. Katulad nitong expressway, sarili ng gobyerno, walang bayad. Sa Pilipinas, kapag tataka, mas
maganda na dito kasi malaki nga ang buwis, pero ang nakikita ng mga tao ang mga kinauunlad ng lugar na to. Kahit sa mga medical, parang sa 100% yata ng kanilang bayarin sa hospital bill, 30% lang binabayaran niya, no? Sa hospital bill. Libre nga. Minsan dahil sina Lester dito, PR sila rito, libre na rin minsan sila dito sa mga hospitalization nila dito. Katulad rin dito sa paggamit niya ng motorway dito, libre na rin siya dahil residente na siyang permanente na Australia. Kahit malaki nga ang kaldas sa buwis sa kanila, pero bawing-bawi naman nila. Sa mga medication lang nila, wala silang gastusin. Mas maganda yung ganito. Sa Pilipinas, nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Maayos naman kaya po ang distribution ng ating pundo ng bayan. Dito talaga sa Australia, malinis ang politics dito. May pagkakatiwala mo talaga yung nakukuliktang buwis. Walang pagdududa ang mga tao. Bakit kanyo? Sa medical na lang nila, libre. May bayaran man ay napakaliit. Maganda yung ng Australia, kaya hindi natin masisisi yung ibang mga Pilipinong nais maging citizen ng bansang to. Okay, 10 kilometers na lang po tayo at nasa Marulan na po tayo, na kung saan mag-stop over muna tayo. Pahinga muna natin ang ating piloto, Lester. Malayo na rin po kasi ang nilalakbay. Mahirap din kaya magmaniho. Kaya ayaw ko magmaniho, kanan mong manibela. Mabuti na yung sakay lang ako. 9.1 kilometers. Hihinto na po muna tayo pansamantala at pagkatapos mamahinga sa Marulan Town, saka po tayo didiretso uli papuntang Sydney. Napakaganda ng karsada. Walang ka-traffic. Hindi ka mag-aaksaya ng oras sa traffic. Dire-diretsong takbo. 110 kilometers per miss yan. Sa Pilipinas, nako po, bakit hindi na matapos-tapos ang traffic dyan, ang bigat ng traffic dyan. Sana sa susunod na mga henerasyon makasanay naman natin yung mawala ang traffic. Wala nga ditong traffic enforcer na magmamando ng traffic Yung bus. Oo, papuntang Canberra. Sa atin sandamakmak ang mga traffic enforcer
minsan gumagawa pa ng hindi maayos eh. Gagawang ka pa ng hindi magandang akusasyon ng mga motorista. Sa atin lang yata mayroong traffic enforcer eh. Sana gumanda na rin ang daloy ng trapiko natin yan, magawa ng paraan. Yung tunay na paraan na panghabang buhay, hindi yung good for 7 days lang yung ginagawang paraan para malutas ang trapiko. 3.8 kilometers, nasa Marulan na po tayo. Sandaling magpapahinga po tayo doon. Ayun, nakagarahe na po yung sasakyan namin. At narito na po kami sa Marulan. At magkakape muna kami dito. Ito po Marulan, dito po sa Road Haven. Dito po kami magkakape. Ngayon po ay alas 5 eksakto na ng hapon dito. Yan, Road Haven, dito na po tayo. At magkakape po tayo muna. Okay. Okay. Dyan tayo. Kape. Kape tayo. Tea na lang mo eh. Paro na lang kape eh. Ano ka? Tea na lang. Kahit anong tea. Ayoko ng chamomile. Palagyan mo ng Doon ba doon sa ilang kapihan? green tea. Pag wala, Ano? pag malaki ka lang. Okay. Bang, walang Harbor Bridge sa Sydney sa may circular kay imahe ng ba? Hungry Jacks ang hamburger nito. Hungry talaga. Unan mo ako. Unan mo ako. Dito muna tayo kasi magkakape. Nagkakape kami. Dumaan kami ng gasolinahan. Dumaan na rin dito sa kapihan. Kakape muna po kami. Magpapahinga muna si Lester. At malayo pa po ang Sydney. Unti-unti na pong kumakagat ang dilim dito. Ayan po, kumakagat na ang dilim sa labas. Ayun, yung sasakyan namin, yung sasakyan ni Lester. Ayun. Yung kulay blue. Saan na sila? Ano yun? Mag-asawa. Kumukuha ng kape saka mami-merienda. New South Wales. Ito pong lugar na ito ay sakop ng state ng New South Wales, na kung saan ang Sydney ay sakop po ng New South Wales. Yung pong pinanggalingan namin kanina, yung Canberra, siya po ay sakop naman ng Australian Capital Territory.
na ang namumuno po doon ay tinatawag nilang Chief Minister. At sa namumuno naman po dito sa estado ng New South Wales ay tinatawag naman nilang Premier. Okay, hanggang dito na lamang po at tatapusin ko muna po ito at magpapanibagong vlog na lang po tayo sa mula dito sa Marulan hanggang Sydney, Australia, New South Wales. Salamat po.